Ninakaw ang perang panggatas ng sariling anak para sa business class ticket ng kabit. Habang bumubuka ang sariwang tahi ni Grace, nagpapakasarap si Marco at ang kanyang nobyang stewardess. Pabigat ka lang, wala kang kwenta. Ang malupit niyang iniwan. Ngunit mula sa putik ng pagtataksil, isang reyna ang babangon. Susuko ba ang isang ina? O dudurugin niya ang mga taong umapak sa kanya? Can't wait for our US life, hon. Hayaan mo na yung pabigat mong asawa. Ako na ang bahala sa'yo pagdating mo rito. Ang nakakapasong liwanag mula sa naiwang telepono sa ibabaw ng kama ay tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa diwa ni Grace. Sa labas ng pintuan, umaalingaw-ngaw ang halakhakan, ang kalembang ng mga baso, at ang masayang pagdiriwang para sa binyag ng kanyang panganay na si Leo. Naroon siya sa loob ng madilim na silid, pilit na pinatatahan ang inaantok na sanggol habang unti-unting namimitig ang sariwa pang tahi ng kanyang panganganak sa bandang ibaba ng kanyang tiyan. Ang bawat paghakbang niya ay may kakambal na hapdi, ngunit ang sakit na gumagapang ngayon sa kanyang dibdib ay walang kapantay. Dahan-dahang binitiwan ng nanginginig niyang mga daliri ang telepono hanggang sa lumapat ito sa malambot na kutsyon. Parang biglang naubos ang hangin sa loob ng kwarto. Nanikip ang kanyang lalamunan at ang mga masasayang ingay mula sa labas ay tila naging malalayong alingaw-ngaw na lamang. Pinagpawisan siya ng malamig. Sa kanyang pagtatangkang ikalma ang sarili, inabot niya ang sako ni Marco na nakasampay sa silya upang sana ay kumuha ng pamunas para sa gatas na tumulo sa bibig ng sanggol. Ngunit sa pagdukot niya sa bulsa, hindi pamunas ang kanyang nakuha, kundi isang tupi ng mga papel. Isang business class ticket patungong Amerika na nakapangalan sa kanyang asawa. At sa ilalim nito ay isang bank withdrawal slip, 500,000 piso. Ang buong ipon nila. Ang kaisa-isang halaga na pinagpuyatan niya bago pa man siya mabuntis, nagdalawang trabaho kahit puyat at pagod, masiguro lang na may kakainin sila. Ang perang inilaan sana para sa nakatakdang operasyon sa baga ng maliit at hikain nilang si Leo. Nawala. Hinigop ng isang piraso ng papel. Bumukas ang pintuan. Pumasok si Marco, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong kabataan. Gulo ng bahagya ang buhok nito. Pilit na inaayos ang kurbata matapos makipag-inuman sa mga bisita. Nang magtama ang kanilang mga paningin at makita ang hawak ng asawa, walang anumang bakas ng gulat o pagsisisi na dumaan sa mga mata ng lalaki. Ang tanging rumehistro rito ay matinding inis. Ano bang ginagawa mo, Grace? Bakit nangingialam ka ng mga gamit na hindi sayo? Malamig at walang pusong tanong ni Marco, sabay hablot sa mga papel mula sa nanghihinang mga kamay ng asawa. Marco, ang pera para sa ospital ni Leo. Bakit? Bakit? Para saan ang tiket na ito? At sino si Trina? Basag na basag ang tinig ni Grace, pilit na nilulunok ang mga luhang nagbabadyang tumulo upang hindi magising ang musmos na nakasubsob sa kanyang dibdib. Wala kang alam. Kaya pwede ba? Huwag kang gumawa ng gulo ngayon. Maraming bisita sa labas. Umayos ka nga. Tingnan mo ang hitsura mo. Ang dumi-dumi ng damit mo at puro ka amoy gatas. Nakakahiya ka sa mga kasamahan ko sa airline. Ang mga salitang iyon ay tila asidong ibinuhos sa nagdurugo niyang puso. Ibinigay niya ang lahat. Isinantabi ang sariling pangarap. Sinira ang sariling katawan upang bigyan ito ng supling. Tapos ngayon ay ikinahihiya siya? Bago pa man makasagot si Grace, marahas na bumukas muli ang pintuan. Pumasok ang kanyang biyenan na si Madam Carmen. Nakapameywang at nanlilisik ang mga mata dahil sa narinig na tensyon. Sa isang iglap, bago pa man niya maproseso ang nangyayari, lumipad ang isang mabigat na palad at dumapo ng buong lakas sa pisngi ni Grace. Ang lakas ng epekto ay nagpamanhid sa buo niyang muka, kasabay ng panginginig ng kanyang mga tuhod na halos bumigay sa bigat ng bata. Bakit mo pinapakialaman ang mga gamit ng anak ko, ha?
Wala kang utang na loob. Patugan ka na nga. Pakialamera ka pa. Sigaw ng matanda na puno ng pandidiri. Namula ang pisngi ni Grace. Dahil sa kaguluhan, nagising si Leo at nagsimulang umiyak ng malakas. Ang kanyang maliit na dibdib ay mabilis at hirap na humihigop ng hangin. Habang yakap ng mahigpit ang kanyang inosenteng anak at nakatingin sa 2 taong dapat sana ay pamilya niya, isang malamig na katanungan ang nabuo sa kanyang gumuguhong mundo. Paano siya mabubuhay kung ang mismong mga taong inaasahan niyang magiging kanlungan ay ang siya palang magbabaon sa kanya ng buhay? Masakit pa ang pamumula sa pisngi ni Grace mula sa sampal. Ngunit mas nakadudurog ang malamig at walang pakialam na tingin ng kanyang asawa. Sa halip na ipagtanggol siya, humalukip-kip lamang si Marco at nag-iwas ng paningin. Tila binigyan nito ng higit na karapatan si Madam Carmen na ipagpatuloy ang pagyurak sa kanyang pagkatao. Ang bawat salita ng matanda ay sinadya upang tapakan ang natitirang dignidad ng isang inang sugatan. Dapat magpasalamat ka na lang at kinuha kang asawa ng isang piloto kahit ang dukha mo. Kinupkup ka namin, pinakain, tapos ito ang isusukli mo, ang bantayan at pagdudahan ng anak ko. Asik ng biyanan habang patuloy na dinuduro si Grace. Tingnan mo nga ang sarili mo. Mukha kang manang. Ang taba-taba mo, puro ka pa reklamo. Hindi nakakapagtaka na humanap ng iba ang anak ko na mas disente at masarap kasama. Hindi na kinaya ni Grace ang bigat ng mga salita. Pilit niyang nilalabanan ang pagkahilo habang idinidiin ang umiiyak na si Leo sa kanyang dibdib. Umaasa siyang may kahit katiting na konsensyang natitira kay Marco. Ngunit lalo lamang dumilim ang mundo niya nang buksan ng lalaki ang kanyang maleta at kumuha ng isang manipis na brown envelope. Inilapag ito ni Marco sa ibabaw ng maliit na lamesa. Nang sumilip ang pahina, nakita ni Grace ang mga katagang hinding-hindi niya inakalang mababasa niya. Mga papeles para sa formal nilang paghihiwalay. May nakaguhit na agad na pirma ng kanyang asawa. Pirmahan mo na yan bago ako umalis. Malamig na utos ni Marco, ni hindi man lang tiningnan ang mukha ng anak niyang umiiyak. Nakakasakal ka na, Grace. Puro ka na lang lungkot at problema mula ng mga anak ka. Gusto ko ng tahimik na buhay sa Amerika at hindi ko kayo kayang bitbitin. Bumagsak ang mga tuhod ni Grace sa malamig na sahig. Hindi alintana ang hapdi ng kanyang sariwang tahi. Gumapang siya at mahigpit na humawak sa laylayan ng pantalon ni Marco. Marco, maawa ka naman sa amin. Wala akong pakialam kung iiwan mo ako, pero parang awa mo na. Ibalik mo lang ang ipon natin. Ibalik mo ang pera ni Leo para sa operasyon niya. Mamatay ang anak mo kapag inatake siya ng hika at wala tayong pambayad sa ospital. Ngunit bago pa man makasagot si Marco, mabilis na lumapit si Madam Carmen sa gilid ng lamesa kung saan nakapatong ang isang maliit na basket. Dito nakalagay ang mga sobrang naglalaman ng abuloy at regalong pera mula sa mga bisita para sa binyag ng sanggol. Walang pag-aalinlangang dinampot ng matanda ang mga sobre at isiniksik sa loob ng bag ni Marco. Kailangan ng anak ko ng pambudget sa Amerika. Wala kang kwentang asawa kaya hindi siya makapag-ipon. Pabaon ko ito sa'yo, anak. Hayaan mo na ang pabigat na yan. Tuluyang hinila ni Marco ang kanyang binti mula sa pagkakayakap ni Grace. Naglakad siya palabas ng pinto. Bit-bit ang kanyang maleta. Naiwan si Grace na nakadapa sa sahig. Humahagulgol habang yakap ang anak. Sa siwang ng bintana, naaninag ni Grace ang pag-ilaw ng isang naghihintay na taxi sa kanto ng kanilang kalye. Sa loob ng sasakyan, may anino ng isang babaeng nakasandal at tila naiinip na naghihintay sa lalaking tuluyang sumira sa kanyang pamilya. Sumakay si Marco nang walang anumang paglingon. Nang makaalis ang sasakyan, bumuhos ang isang napakalakas at malamig na ulan. Tila nakikisimpatiya sa kalungkutan ng gabi. Ngunit hindi pa tapos ang kalbaryo ni Grace. Marahas siyang hinila ni Madam Carmen sa braso at kinaladkad palabas ng pintuan.
Inihagis ng matanda ang isang lumang bag na naglalaman ng ilang pirasong lampin at damit ng bata sa basang semento. Lumayas na kayo sa pamamahay ko. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha mong malas ka. Sigaw ng biyanan bago padabog na isinara at kinandado ang malaking gate na bakal. Nag-iwan ng tunog na naghudyat ng tuluyang pagtataboy sa mag-ina. Nakatayo si Grace sa gitna ng walang awang buhos ng ulan. Wala siyang dalang payong, walang pera, at walang masisilungan. Upang hindi mabasa ang nanginginig na sanggol sa loob ng bitbit niyang baby carrier, iniyuko niya ang kanyang buong katawan. Ginawang panangga ang sariling likod upang saluhin ang malalakas na patak ng malamig na tubig. Ang mga luhang umaagos sa kanyang pisngi ay tuluyan ng humalo sa ulan, mainit at puno ng hinanakit. Kahit nahihirapan sa bawat paghakbang, pilit siyang naglakad hanggang sa makarating sa isang madilim at abandonadong waiting shed sa gilid ng kalsada. Naupo siya sa malamig na semento, sinusubukang painitin ng anak gamit ang kanyang hininga. Ngunit biglang nagbago ang kulay ng mukha ni maliit na Leo. Naging maputla ito at ang kanyang maliit na dibdib ay nagsimulang bumagsak at tumaas ng hindi pantay. Mula sa lalamunan ng musmos na bata, unti-unting umusbong ang isang mahina ngunit nakapangingilabot na tunog ng paghihingalo. Isang pilit at garalgal na paghigop ng hangin na tila pumipila sa kaluluwa ng isang ina. Bawat paghakbang ni Grace sa baha at putik ay mabigat. Ngunit mas mabigat ang takot na namumuo sa kanyang dibdib habang bitbit ang naghihingalong si Leo. Nakikiusap siya sa mga dumadaang sasakyan hanggang sa may isang matandang driver ng daip ang naawa at nagsakay sa kanila patungo sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Pagdating sa emergency room, bumulaga sa kanya ang magulong paligid, ang matapang na amoy ng gamot at ang malamig na tinig ng nurse na naghahanap ng paunang bayad para sa oxygen at mga ididiskyerong gamot ng kanyang anak. Kinapa ni Grace ang kanyang mga bulsa, ngunit tanging basang resibo at ilang barya lamang ang nakuha niya. Umikot ang kanyang paningin hanggang sa dumapo ang kanyang mga mata sa gintong singsing na nakasuot sa kanyang palasingsingan, ang huling alaala ng isang sumpaang nauwi sa kasinungalingan. Hindi na siya nag-isip pa. Iniwan niya sandali ang anak sa pangangalaga ng nurse at mabilis na tumakbo palabas. Hinanap ang nag-iisang ahensya ng sanglaan na bukas ng 10 oras ng gabi. Nang iabot niya ang singsing sa kahera, walang pag-aalinlangang hinubad niya ito mula sa kanyang daliri, nag-iwan ng isang maputlang marka sa kanyang balat. Hindi siya umiyak para sa nasirang pag-ibig. Ang mga luha niyang bumagsak sa malamig na salamin ng counter ay inilaan lamang para sa kanyang anak. Habang kinukuha ang kakarampot na perang kapalit ng kanyang kasal, nakatuon lamang ang paningin ni Grace sa direksyon ng ospital, isang tahimik na pangako sa sarili na hinding-hindi na siya aasa pa sa awa ng isang lalaki. Matapos ang 3 araw na pakikipaglaban sa ospital, lumipat ang mag-ina sa isang maliit at mahalumigmig na inuupahang kwarto sa isang eskinita. Pumasok si Grace sa loob, nilanghap ang amoy ng lumang kahoy at amag, at inilapag ang natutulog na sanggol sa isang manipis na banig. Nang mapadako ang kanyang tingin sa isang basag na salamin sa sulok ng dingding, natigilan siya. Tinitigan niya ang babaeng nasa refleksyon. May malalalim na itim sa ilalim ng mga mata, tuyot na mga labi, at katawang puno ng mga marka, at latay ng kanyang labis na pagsasakripisyo. Lumapit siya sa kanyang lumang bag, kinuha ang nalukot na kopya ng kanilang marriage certificate, at dahan-dahan, ngunit mariin itong pinunit hanggang sa maging maliliit na piraso. Kasabay ng pagbagsak ng mga papel sa sahig, ay ang tuluyang paglalaho ng mahinang Grace na minsan ay naniwala sa matatamis na salita. Kinaumagahan, binalot ng maninipis na sinag ng araw ang kanilang munting bintana. Isang mabait na kapitbahay, si Lola Flor, ang nag-alok na magbantay kay Leo habang naghahanap siya ng mapapasukan. Sa kanilang pag-uusap,
May nabanggit ang matanda na nagtanim ng pag-asa sa isip ni Grace. May isang malaking kumpanya sa sentro ng syudad, ang Zenith Financial, na naghahanap umano ng mga ahente. Hindi raw nila tinatanong ang diploma sa kolehiyo, kundi ang tibay ng sikmura at lakas ng loob na humarap sa matinding presyo ng trabaho. Kahit alam niyang kulang ang kanyang pinag-aralan, alam ni Grace na wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang isugal ang lahat para sa gatas ng anak. Pagdating niya sa nagtataasang gusali ng Zenith, ramdam niya ang paliliit sa kanyang kupas na blusa at lumang sapatos nang makasabay ang mga profesional na empleyado. Ngunit pinilit niyang itaas ang kanyang noo. Pinapasok siya sa isang malamig na kwarto para sa panayam. Sa kabilang dulo ng mahabang lamesa, nakaupo ang isang lalaking may seryoso at napakalamig na anyo. Kinuha nito ang kanyang resume, binasa ng ilang segundo nang may nakakunot na noo at pagkatapos ay kumuha ng isang pulang panulat. Nakatitig lamang si Grace nang walang kurap habang ang lalaki ay walang awang gumuhit ng isang malaking X sa kabuuan ng kanyang papel. Ang tahimik ngunit matalim na paghagod ng dulo ng panulat sa ibabaw ng papel ay tila pumunit sa kanyang huling pag-asa. Ang mabigat na guhit ng pulang panulat ay tila sumugat hindi lang sa papel, kundi sa pag-asa ni Grace. Inangat ng lalaki ang kanyang tingin. Siya si Gabriel, ang Regional HR Director ng Zenith Financial, kilala sa kanyang pagiging istrikto at walang pusong pagpili ng mga empleyado. Tinitigan niya si Grace ng malamig. Ipinapakita ang bahagyang inis sa kanyang tinig. Ipinaliwanag niyang hindi akma sa kumpanya ang isang aplikante na may 3 taong bakanteng karanasan, isang taong piniling manatili sa bahay at mag-alaga ng bata habang ang industriya ng pananalapi ay mabilis na nagbabago. Para kay Gabriel, ang gap sa resume ni Grace ay patunay ng pagiging huli sa impormasyon at kahinaan ng loob. Ngunit hindi ibinaba ni Grace ang kanyang paningin. Sa halip na tumayo at umalis, huminga siya ng malalim at naglakas loob na magsalita. Gamit ang isang kalmado, ngunit napakatatag na boses, iginiit niya na ang kanyang 3 taon sa bahay ay hindi na sayang. Ikinuwento niya kung paano niya pinagkasya ang maliit na sweldo ng kanyang asawa upang punan ang mataas na gastusin sa bahay at bayaran ang mga insurance ng walang palya. Ipinaliwanag niya kung paano niya naiintindihan ang pinakamalalim na takot at pangangailangan ng isang pamilyang nag-iipon. Sinabi niyang wala nang mas liliksi at mas matiyaga pa sa isang inang inilalaan ang lahat upang maprotektahan ang kinabukasan ng kanyang anak. Natigilan si Gabriel. Nakita niya sa mga mata ng babaeng ito ang isang uri ng determinasyon na hindi niya madalas makita sa mga nagtapos ng kolehiyo na umaasa lamang sa kanilang diploma. Napakunot noo si Gabriel habang pinagmamasdan ang nag-iisang hikaw na suot ni Grace, ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito, at ang labis na kaseryosohan sa kanyang mukha. Wala siyang sinabing anumang papuri, ngunit ibinaba niya ang kanyang pulang panulat at naglabas ng isang probationary contract. Binigyan niya ito ng isang buwang palugit sa pinakamababang posisyon ng telesales. Kapag hindi nakabenta, tatanggalin agad. Ang unang araw ni Grace ay hindi naging madali. Ang mga empleyada sa opisina, na sanay sa makikintab na takong at mamahaling pabango, ay pasimpleng nagpapalitan ng mapanuyang tingin nang makita ang kanyang kupas na palda at napansing may mahinang amoy ng gatas ng ina na kumapit sa kanyang damit. Sa bawat tawag na gawin niya, nakatatanggap siya ng pagtanggi at mura mula sa kabilang linya, ngunit hindi siya sumuko. Habang ang lahat ay nagkakatuwaan sa kantin para sa tanghalian, pinili niyang maiwan. Sa isang madilim na sulok ng hagdanan ng gusali, nagmamadali siyang kumain ng isang malamig at nilagang kamote habang ang kanyang mga mata at kamay ay abala sa pagbuklat ng isang makapal na libro ng financial terminologies. Hindi niya pwedeng sayangin ang pagkakataon. Sa hindi kalayuan,
Lihim na nagmamasid si Gabriel mula sa nakabukas na pinto ng sunod na palapag. Nakita niya ang simpleng pagkain nito at ang walang patid na pag-aaral. Isang komplikadong emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata, isang pinaghalong paghanga at alaalang pilit niyang kinalilimutan. Ngunit bago pa man siya makalapit, tumunog ang luma at basag-basag na telepono ni Grace. Nang sagutin niya ito, bumalot sa kanyang mukha ang matinding takot. Mula sa linya ay ang malakas at walang pakialam na boses ng kinatawan ng isang bangko. Ipinaalam sa kanya na ang isang credit card na nakapangalan sa kanya na ginamit ni Marco upang bilhan ng mamahaling alahas at damit si Trina bago ito umalis ay lumobo na sa napakalaking halaga dahil sa interes. Mariing binalaan si Grace na kung hindi siya makakapagbayad ng minimum balance sa loob ng 1 linggo, may kakatok sa kanyang pinto upang kumpiskahin ang lahat ng kanyang gamit, pati na ang iilang natitirang ari-arian sa kanyang inuupahang kwarto. Napahawak si Grace sa malamig na pader. Ang kanyang paghinga ay bumigat habang tuluyang nilamon ng dilim ng hagdanan. Mula sa itaas, narinig lamang ni Gabriel ang isang napakalalim at pagod na pagbuntong hininga na tila nagmula sa kaluluwang muling piniga ng tadhana. Ang banta ng bangko ay tila isang patalim na nakatutok sa leeg ni Grace. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mag-overtime araw-araw upang kumita ng dagdag na komisyon at mabayaran ang utang na hindi naman siya ang lumikha. Subalit ang mahabang oras ng pagkakaupo sa opisina ay nagdulot ng ibang uri ng pasakit. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, naramdaman ni Grace ang matinding paninigas at pamamaga ng kanyang dibdib. Ang gatas na naipon para sa kanyang anak ay nagsimulang tumagos sa kanyang blusa. Nahihiya at nahihirapan, mabilis siyang nagtago sa pampublikong palikuran ng kumpanya. Pumasok siya sa pinakadulong cubicle, umupo sa malamig na takip ng inidoro at sinimulang gamitin ang kanyang murang manual breast pump. Ang bawat pagpisil ay may kasamang kirot, ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang puso. Naiisip niya si Leo na umaasa sa kanyang gatas, ang kawalang hiyaan ni Marco, at ang kawalan niya ng kakayahang bilhan ng matinong gamot ang anak. Hindi niya napigilan, tahimik na tumulo ang kanyang mga luha hanggang sa nauwi ito sa isang mahina at pinipigilang paghikbi sa labas ng palikuran. Napadaan ang isang kasamahang empleyada na galit kay Grace dahil sa pagkuha nito ng kanyang potensyal na kliyente. Nang marinig nito ang mahinang pag-iyak sa loob, napangisi ito ng masama. Walang ingay nitong isinara ang pangunahing pinto ng palikuran. Kinuha ang isang mabigat na silya mula sa labas at isinandal ito ng mahigpit sa pinto upang hindi ito mabuksan mula sa loob. Bago tuluyang naglakad palayo at iniwan si Grace sa dilim. Ilang minuto ang lumipas, natapos na si Grace. Ayos na sana ang kanyang pakiramdam, ngunit nang subukan niyang buksan ang pinto ng palikuran, napagtanto niyang nakakulong siya. Sinubukan niyang itulak, subalit hindi ito gumagalaw. Nagsimula siyang mataranta, naiisip ang anak na naghihintay sa bahay at ang gatas na maaaring mapanis. Nagsimula siyang humingi ng tulong, ngunit tanging ang katahimikan ng malaking gusali ang sumagot sa kanya. Naglalakad si Gabriel sa tahimik na pasilyo ng 10 palapag upang gumawa ng huling pag-iikot bago umuwi. Ang kanyang pansin ay nakuha ng isang hindi pangkaraniwang ingay, ang mahinang kalampag mula sa loob ng palikuran ng mga babae. Nagtaka siya nang makita ang silyang nakaharang sa pinto. Agad niyang inalis ang silya at ginamit ang kanyang master key upang buksan ang kandado. Bumulaga sa kanya si Grace, namumutla, nanginginig, at mahigpit na nakayapos sa kanyang bag habang pilit na itinatago ang isang maliit na bote ng gatas ng ina. Nang makita niya si Gabriel, ang panginginig ni Grace ay nauwi sa matinding hiya. Yumuko siya, umaasang lamunin na lamang siya ng lupa. Subalit hindi nagtanong si Gabriel at hindi niya ito pinagtawanan. Sa halip na magsalita, hinubad ng lalaki ang kanyang mamahaling suit jacket.
Tahimik niya itong isinampay sa nanginginig na mga balikat ni Grace upang itago ang mantsa sa blusa nito. Tumalikod si Gabriel upang bigyan ng pribadong espasyo ang babae at sa isang napakababa at banayad na tinig, sinabi niya ang mga salitang matagal nang hindi narinig ni Grace mula sa kahit kanino. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Kinaumagahan, maagang pumasok si Grace sa opisina upang ibalik ang jacket sa kwarto ng direktor. Nang maupo siya sa kanyang desk, napansin niya ang isang baso ng mainit na gatas na walang pangalan, maingat na nakapatong sa ibabaw ng kanyang mga dokumento. Isang simpleng inumin na nagbigay ng kaunting init sa kanyang pagod na kaluluwa. Samantala, sa isang mamahaling penthouse sa Amerika, abala si Marco sa pagbuhos ng alak para kay Trina. Wala siyang kamalay-malay na habang nakatalikod siya, palihim na kinuha ni Trina ang kanyang telepono. Binuksan nito ang isang messaging app na may password at mabilis na nag-type sa isang hindi rehistradong numero. Ang mahinang pag-ilaw ng screen na nagsasabing na ipadala na ang mensahe ay naghudyat ng isang tahimik at nakakalasong patibong na unti-unting lalamon sa lalaking nag-akalang hawak niya ang mundo. Unti-unting nararamdaman ni Marco ang bigat ng buhay sa Amerika na malayo sa kanyang inaasahan. Ang pangarap nilang mamuhay ng marangya ay mabilis na nilamon ng walang katapusang kahilingan ni Trina para sa mga mamahaling bag at hapunan sa mga sikat na restauran. Nang makita niya ang kanyang naghihingalong bank account, napilitan si Marco na tawagan ang kanyang inang si Madam Carmen. Sa kabilang linya, buong galing siyang naghabi ng kasinungalingan. Sinasabing may malaking negosyong pinapasok sa real estate na nangangailangan ng dagdag na kapital. Walang kaabog-abog na ipinagbenta ni Madam Carmen ang kapirasong lupa sa probinsya at ipinadala ang lahat ng napagbentahan sa pinakamamahal na anak. Walang kamalay-malay na ginagamit lamang ito para tustusan ang luho ng isang babaeng lihim na nakikipagkita sa ibang lalaki sa tuwing wala ang asawa niya. Habang nagpapakasasa sa kasinungalingan si Marco, nasa pinakamababang baitang naman ng pagsisikap si Grace. Sa loob ng opisina ng Zenith, isang malaking kliyente ang paulit-ulit na binabaliwala ng mga veteranong ahente dahil sa kilala itong mapili at masungit. Kinuha ni Grace ang pagkakataon. Ginamit niya ang parehong pasensya at pag-unawa na inilalaan niya sa pag-aalaga ng pamilya upang intindihin ang mga takot ng kliyente sa pamumuhunan. Pagkatapos ng ilang linggong pabalik-balik at matapat na pagpapaliwanag, nagbunga ang kanyang pawis. Si Grace, ang tinatawa ng telesales, ang nakasungkit ng pinakamalaking kontrata para sa buwang yon. Ipinatawag siya ni Gabriel sa kanyang tanggapan. Inabot sa kanya ang isang selyadong sobre na naglalaman ng kanyang unang buwang sahod at ang malaking komisyon. Nang tanggapin niya ito, nanginginig ang kanyang mga daliri. Wala sa sarili niyang naidampi ang sobre sa kanyang pisngi. Ipinikit ang mga mata at nilanghap ang amoy ng malinis na papel. Iyon ang amoy ng kanyang paghihirap, ng kanyang kalayaan, at ng kauna-unahang pagkakataon na siya ay nakatayo sa sarili niyang mga paa. Bago umuwi ng gabing iyon, dumaan siya sa parmasya upang bilhin ang pinakamahal at dekalidad na gatas para kay Leo at isang maliit at bagong damit para sa anak. Sa wakas, pakiramdam niya ay isa na siyang tunay at sapat na ina. Kinabukasan, araw ng linggo, nagtungo si Grace sa pampublikong palengke upang mamili ng sariwang gulay. Nakasuot siya ng malinis na slacks at isang simpleng ngunit disenteng blusa na binili mula sa unang sahod. Ngunit sa gitna ng siksikan ng mga tao, namukhaan niya ang isang pamilyar at nakakikilabot na figura. Si Madam Carmen, na patitig ang matanda sa anyo ni Grace. Sa halip na matuwa, namula ang mukha nito sa matinding galit at inggit dahil sa maayos na hitsura ng manugang na itinaboy niya. Lumapit si Madam Carmen na parang nagwawalang demonyo.
Pilit na inaagaw ang atensyon ng mga tao sa palengke. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay upang muling ipadama kay Grace ang pamilyar na hapdi ng isang sampal, handang ipahiya ang babae sa harap ng lahat ng naroroon. Ang paghugot ng matanda ng hininga upang sumigaw ng mga malulutong na panlalait ay nakatawag ng pansin sa buong palengke. Sa Amerika, habang nasa trabaho si Marco, nagkita si Trina at ang kanyang lihim na kasabwat sa isang madilim na eskinita. Inabot ng lalaki ang isang USB drive kay Trina. Ang tahimik nilang pagtango sa isa't isa ay sapat na upang ipagbigay alam na ang huling bahagi ng kanilang plano upang simutin ang nalalabing yaman ng pamilya ni Marco ay nakahanda ng isakatuparan. Ang kamay ni Madam Carmen ay nakataas sa hangin, handang bumagsak at mag-iwan ng marka, hindi lamang sa pisngi ni Grace, kundi pati na rin sa kanyang dignidad. Natahimik ang mga namimili sa palengke, inaabangan ang pagsabog ng kaguluhan, subalit hindi na si Grace ang dating babaeng yuyuko at hahayaan ang sariling masaktan. Bago pa man dumapo ang palad ng matanda, isang mabilis at matibay na pagkakahawak ang pumigil dito. Hinarang ni Grace ang kamay ng kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng apoy ng isang inang natutong lumaban matapos ang maraming beses na pagkakadapa. Wala na kayong karapatan sa akin. Malamig at napakadiin na sambit ni Grace. Pinitiwan niya ang kamay ni Madam Carmen, sapat na upang mapaatras ang matanda na bakas, ang gulat sa muka. Wala nang idinagdag na salita si Grace. Tumalikod siya, dala ang kanyang mga pinamili at ang bagong nahanap na pagpapahalaga sa sarili. Iniwan si Madam Carmen na namumula sa matinding hiya habang pinapanood ng mga nagbubulungang tao sa palengke. Sa kabilang kalsada, nakatayo si Gabriel sa gilid ng kanyang sasakyan, may hawak na mainit na kape. Nakita niya ang buong pangyayari, isang maliit at hindi inaasahang nangiti ng pagmamalaki ang sumilay sa kanyang labi. Nakita niya ang pagbabagong anyo ng babaeng minsan niyang natagpuang umiiyak sa dilim. Nang gabing iyon, matapos ang trabaho, inanyayahan ni Gabriel si Grace na kumain ng hapunan upang pag-usapan ang isang bagong proyekto para sa kumpanya. Walang mamahaling restaurant, walang formal na suot. Dinala niya si Grace sa isang simpleng kainan sa gilid ng kalsada kung saan nakahain ang mainit at umuusok na sabaw ng bulalo. Habang humihigop ng sabaw, unti-unting nabuwag ang matibay na pader sa pagitan nila. Ikinuwento ni Gabriel ang peklat ng kanyang nakaraan, isang asawang ginamit lamang ang kanyang pera at iniwan siyang may malaking utang. Nakita ni Grace sa mga mata ni Gabriel ang parehong sugat ng pagkakanulo, isang sakit na tanging ang mga biktima lamang ang lubos na makakaintindi. Sa gitna ng ingay ng kalsada, dalawang pusong nadurog ang nagtagpo at nakahanap ng tahimik na pag-unawa. Pauwi, nakasakay si Grace sa sasakyan ni Gabriel. Ang labis na pagod mula sa buong araw ng pagtatrabaho at pag-aaral ay unti-unting sumakop sa kanyang katawan. Nakapikit siya at dahan-dahang nakatulog sa upuan. Nang mapansin ito ni Gabriel, hindi niya ginising ang babae. Maingat niyang ibinaba ang lamig ng aircon at sinadyang bagalan ang pagpapatakbo ng sasakyan, umiiwas sa mga lubak upang hindi maabala ang mahimbing at mapayapang pahinga ni Grace. Isang simpleng pag-aalaga na hindi kailangan ng malalakas na salita. Habang payapa ang gabi sa Maynila, kabaligtaran naman ito sa kabilang panig ng mundo. Pag-uwi ni Marco sa kanyang inuupahang apartment sa Amerika, bumulaga sa kanya ang isang tahimik at malamig na silid. Nawala ang lahat ng mamahaling gamit, ang mga alahas, at si Trina. Ang tanging naiwan sa ibabaw ng lamesa ay isang opisyal na sulat mula sa korte. Nang basahin niya ito, halos mawalan siya ng ulirat. Ang kumpanyang pinaglagakan niya ng kanyang mga ipon at ng perang hiningi niya sa kanyang ina ay peke. Isa itong sindikato na ginamit ang kanyang pangalan bilang kinatawan. Nag-iwan sa kanya ng milyon-milyong dolyar na utang at nakatakdang kaso ng pandaraya. Kasabay ng pagkakabunyag ng kasinungalingan, napagtanto niyang ang babaeng pinagpalitan niya sa kanyang pamilya
ay siya ring tuluyang sumira sa kanyang buhay. Lumipas ang mga buwan. Ang dating telesales na tinatawanan sa opisina ay naging isang puwersang hindi mapigilan sa Zenith Financial. Hindi naging madali ang pag-akyat ni Grace. Hinarap niya ang paninira ng ilang inggit na kasamahan at ang pagmamanipula sa kanyang mga dokumento para maantala ang kanyang promosyon. Ngunit sa bawat balakid, tahimik siyang inaalalayan ni Gabriel. Hindi nito ginagawa ang trabaho para sa kanya. Sa halip, itinuturo nito ang mga tamang estratehiya at ipinapabasa ang mga pinakamasalimuot na libro tungkol sa corporate law. Tuwing hating gabi, habang mahimbing na natutulog si Leo, gising si Grace, nagkakabisado ng mga financial policies. Unti-unti, nagbago ang kanyang pananalita, ang kanyang kilos, at higit sa lahat, ang kanyang pagtingin sa sarili. Nang magbukas ang posisyon para sa Regional Sales Director, walang ibang pangalang lumutang na mas nararapat kundi ang kanya. Sa araw ng kanyang formal na pagkakatalaga, nakatayo si Grace sa harap ng salamin. Suot ang isang makintab at pasadyang charcoal gray na suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kumpiyansa. Tila isang ganap na kakaibang tao ang nakatingin pabalik sa kanya, isang babaeng matapang at malaya. Sa munting salo-salo pagkatapos ng seremonya, lumapit si Gabriel. Nang mag-abot ang kanilang mga kamay bilang pagbati, bahagyang hinawakan ni Gabriel nang mas matagal ang kanyang mga daliri. Isang tahimik na palitan ng tingin ang naganap, puno ng paggalang at pamumukadkad ng isang nararamdamang hindi na nangangailangan ng malalaking pagpapahayag. Sa kabilang banda, ang buhay ni Marco ay naging isang buhay na impyerno. Hindi pa nakakabangon sa pagkawala ni Trina. Inaresto siya ng mga awtoridad sa Amerika dahil sa malakihang kaso ng money laundering na ginamit ang kanyang pangalan. Ang kanyang lisensya sa pagiging piloto ay kinansela ng tuluyan. Ang kanyang pangalan na dati pinagmamalaki sa industriya ng abyasyon ay naging kasing kahulugan na ng isang manloloko. Ikinulong siya ng ilang buwan sa isang madilim at siksikang selda, kinakain ng takot at pagsisisi na unti-unting sumisira sa kanyang isipan. Habang naghihirap sa selda si Marco, sa Pilipinas, hindi malaman ni Madam Carmen kung saan kukuha ng pera para mabayaran ang nagkakapatong-patong na utang sa bangko at mga pribadong tao na inutangan niya para ipadala sa kanyang anak. Araw-araw, ang labas ng kanyang bahay ay pinupuntahan ng mga naniningil na hindi nangingiming manigaw at magbanta. Ang bahay na noong una ay simbolo ng kayabangan ay tuluyan ng binawi ng bangko at nilagyan ng malaking karatula na tanda ng foreclosed property. Pinalaya si Madam Carmen na pilitang makitira sa isang munting kwarto na ipinahiram ng isang malayong kamag-anak. Bawat gabi, ang pagmamalaki at kayabangan ng matanda ay unti-unting nadudurog. Matapos mabuno ang maikling sentensya, ipinag-utos ng Korte ng Amerika ang pagpapatapon kay Marco. Sa loob ng eroplano pauwi sa Pilipinas, nakaupo si Marco na nakaposas ang mga kamay at pinababantayan ng mga opisyal. Ang kanyang katawan ay pumayat ng husto, ang buhok ay hindi nagupitan, at ang mukha ay nalukot sa pighati at kahihiyan. Tinitigan niya ang labas ng bintana habang dahan-dahang bumababa ang sasakyang panghimpapawid. Batid niyang ang pagbabalik niya sa sariling bayan ay hindi pagbabalik ng isang bayani, kundi pag-uwi ng isang kriminal na nawalan ng pamilya, yaman, at kinabukasan. Wala siyang pera kahit pambili ng tubig. Nag-iisip kung tatanggapin pa ba siya ng mundo paglabas ng paliparan. Ang unang hanging sumalubong kay Marco, paglabas niya ng NEA, ay hindi nagdala ng ginhawa, kundi ng matinding pagkaawa sa sarili. Wala siyang dalang kahit anong maleta o pampalit na damit. Tanging ang lumang jacket at manipis na pantalon na suot niya mula pa nung araw na arestuhin siya. Ang mga taong nagdaraan ay hindi maiwasang mapatingin sa kanyang magulong buhok at nakakaawang hitsura, hindi na makilala ang dating piloto
na nagmamalaki sa kanyang uniforme. Sinubukan niyang maglakad upang hanapin ang dating bahay. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang pananakit ng kanyang mga binti dahil sa kawalan ng pagkain at sapat na tulog. Nang marating niya ang kalye kung saan sila dating nakatira ni Grace, nanlumo siya. Sa harap ng napakalaking gate na bakal, nakadikit ang isang nakakapasong karatula na nagpapahayag na ang ari-arian ay kinumpis ka na ng bangko. Habang nakatitig sa bahay, isang pamilyar at basag na boses ang tumawag sa kanya. Lumingon si Marco at nakita ang kanyang inang, si Madam Carmen. Hindi na ito ang babaeng puno ng ginto sa katawan. Nakasuot ang matanda ng kupas na bestida at ang kanyang mukha ay inukit ng matinding stress. Yumakap si Madam Carmen sa anak, humahagulgol habang inihahayag na wala na silang matitirhan, na lahat ng perang ipinadala nito ay naging alikabok. At siya mismo ay nagtatago mula sa mga galit na inutangan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang itim na van ang huminto sa kanilang harapan. Bumaba ang tatlong lalaking may malalaking pangangatawan, mga loan shark na nagpapautang ng malaking interes na pinagkunan ni Madam Carmen ng pera. Walang pakundangan nilang kinaladkad si Marco. Sa harap ng ina, nakatanggap siya ng malakas na suntok sa sikmura na nagpatumba sa kanya sa maruming semento. Tinangka siyang sipain ngunit umiyak at lumuhod si Madam Carmen. Nagmakaawang bigyan pa sila ng kaunting panahon upang mabayaran ang nagkapatong-patong na utang. Nang iwan sila ng mga lalaki, may kasama itong malinaw na banta na buhay ang kapalit kung hindi maglalabas ng pera sa lalong madaling panahon. Hating gabi na nang makaupo si Marco sa gilid ng isang madilim at mabahong kalsada habang nakasandal ang umiiyak na ina sa kanyang balikat. Isang malamig na hangin ang umihip, nagpaalala sa kanya ng gabi kung kailan pinilit niyang umalis at iniwan ang kanyang asawa. Sa hindi kalayuan, nakita niya ang isang babaeng nagmamadaling naglalakad habang karga ang isang sanggol. Pinoprotektahan ito mula sa lamig. Biglang nanikip ang dibdib ni Marco. Akala niya ay si Grace iyon. Muntik na siyang tumawag, muntik na siyang humingi ng tawad. Ngunit nang mapadaan ang babae sa ilalim ng ilaw, napagtanto niyang isang estranghero iyon. Naalala niya ang mga mata ni Grace, puno ng takot, pagmamakaawa at labis na pagmamahal, mga matang hinding-hindi na niya muling makikita. Kinaumagahan, tinitigan ni Madam Carmen ang mga nalukot na dokumento ng bangkong kumumpiska sa kanilang mga ari-arian. Ang pangalan ng bangkong ito lamang ang maaring magdesisyon kung tutulungan silang i-restructure ang kanilang utang upang hindi sila makulong. Anak, kailangan nating pumunta sa bangkong iyon. Kailangan nating magmakaawa, lumuhod kung kinakailangan, dahil iyon na lang ang nag-iisang pag-asa natin. Garalgal na utos ni Madam Carmen, pilit na kumakapit sa huling hibla ng kaligtasan. Wala silang kaalam-alam kung anong pangalan ang nakaukit sa pintuan ng opisinang pupuntahan ni Pongo nila at kung sinong anino ng nakaraan ang naghihintay upang magbigay ng pinal na hatol. Nag-umpisa silang maglakad patungo sa nagtataasang salamin ng Zenith Financial. Ang malamig na hangin mula sa centralized aircon ng Zenith Financial ay tila nanunuot sa buto ni Marco at Madam Carmen habang nakaupo sila sa isa sa mga mamahaling sofa sa lobby. Ang kanilang hitsura ay labis na agaw eksena sa gitna ng mga nagagandahang marmol at mga empleyadong nakasuot ng plansadong uniforme. Si Madam Carmen ay panakaw na humihila sa laylayan ng kanyang kupas na bestida. Pilit na itinatago ang butas sa kanyang sapatos habang si Marco naman ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa mga taong nagdaraan na tila babawat sulyap ng mga ito ay isang mapanghusgang tanong. Ang mabangong halimuyak ng mamahaling pabango na humahalimuyak sa buong gusali ay lalong nagparamdam sa kanila ng kanilang pagiging marumi. At hapo, mula sa kalsada, ang sekretaryang nasa harap ng malaking mesa ay ilang beses silang sinulyapan ng may pag-aalinlangan at bahagyang pandidiri.
Sa bawat pagtawag nito sa telepono upang iulat ang kanilang pagdating, tila binibilang ni Madam Carmen ang bawat segundo. Umaasang ang kanilang pakikipagsapalaran ay magbunga ng kaunting awa. Ang katahimikan sa paligid ay nababasag lamang ng mahinang tunog ng mga daliring nagtitipa sa keyboard at ang banayad na yabag ng mga sapatos na naglalakad sa makintab na sahig. Sa ika-30 palapag, sa loob ng isang maluwag at modernong opisina, nakatayo si Gabriel sa harap ng malaking bintana, tinitingnan ang abalang lansangan sa ibaba. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ng mga dokumento ng nanalong kaso ng foreclosure laban sa pamilya ni Marco. Lumingon siya nang marinig ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Grace, bit-bit ang isang tasa ng tsa. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng dignidad. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay nagpapahiwatig ng awtoridad na kanyang pinaghirapan. Inabot ni Gabriel ang folder sa kanya. Ang kanyang tinig ay mababa at puno ng pag-aalala. Ipinaalam niya na ang mga taong nasa baba na nagmamakaawang makita ang opisyal ng bangko ay walang iba kundi ang kanyang nakaraan. Tinanong ni Gabriel kung nais ba niyang siya na lamang ang humarap upang hindi na muling mabuksan ang mga sugat. Ngunit si Grace ay nanatiling kalmado. Kinuha niya ang folder, binasa ang mga pangalan nang walang kahit anong emosyong gumuguhit sa kanyang mukha. Uminom siya ng tsa at sa isang napakalinaw na boses, sinabi niyang siya pa ang tatapos sa nasimulan. Hindi na siya ang babaeng natatakot sa mga anino. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang inilapag ni Gabriel ang kanyang kamay sa balikat ni Grace. Isang tahimik na pagbibigay ng lakas at katiyakan na anuman ang mangyari, hindi na siya mag-iisa. Nagsimulang maglakad si Grace patungo sa conference room. Ang kanyang refleksyon sa salaming dingding ay nagpapakita ng isang babaeng ganap ng malaya mula sa kadena ng pang-aapi. Sa loob ng silid, iginaya ng isang gwardiya, sina Marco at Madam Carmen. Nakaupo sila sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, nanginginig ang mga kamay at nagpapalitan ng mga bulong ng pag-asa na sana ay isang mabait na opisyal ang kanilang makaharap. Nakatalikod ang upuang nasa gitna, tanging ang sandalan lamang nito ang nakikita nila. Maupo kayo, Mr. Marco. Ang tinig na yon ay pamilyar. Ngunit may talim at lamig na hindi nila kailanman naririnig noon. Dahan-dahang umikot ang malaking silya. Ang bawat pag-atit ng mekanismo nito ay tila tumitigil sa pagtibok ng puso ni Marco. Nang tuluyang humarap ang upuan, ang liwanag mula sa labas ay tumama sa mukha ng babaeng nakaupo roon. Nanlaki ang mga mata ni Marco at ang hininga ni Madam Carmen ay tila na-stuck sa kanyang lalamunan. Ang babaeng hinamak nila, ang inang itinapon nila sa gitna ng ulan, ay ngayon ang siyang humahawak sa kanilang huling hininga. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid, habang ang tadhana ay dahan-dahang naglalatag ng huling baraha. Ang katahimikan sa loob ng malawak na conference room ay naging kasing bigat ng tingga. Ang marangyang ilaw mula sa kisame ay tumatama sa mukha ni Grace na lalong nagmukhang porselana sa sobrang kinis at ganda. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing tigas ng brilyante. Napabitaw si Madam Carmen sa kanyang bitbit na lumang bag at ang tunog ng pagbagsak nito sa carpeted na sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Marco. Halos hindi makahinga ang lalaki. Ang kanyang mga labi ay nanginig, habang pilit na binibigkas ang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Grace, ikaw ba talaga yan, hon? Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Marco. Sabay tayo at tangkang lumapit sa asawa. Ang kanyang mga kamay na marumi at nanginginig ay napaabot sa direksyon ni Grace. Bago pa man siya makalapit, mabilis na humarang ang dalawang gwardiya na nasa likuran ni Grace. Inatasan sila ni Gabriel na huwag hayaang lumapit ang sinuman. Nanatiling nakaupo si Grace, diretso ang likod, at walang kahit anong bakas ng gulat o takot. Inayos niya ang kanyang salamin at binuksan ang folder na nasa kanyang harapan.
I am the Regional Director of Zenith Financial, Mr. Marco. At ang tanging dahilan kung bakit kayo narito ay upang pag-usapan ang inyong mga utang na hindi na nabayaran. Malamig na tugon ni Grace. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may sapat na talim upang hiwain ang natitirang kapal ng mukha ng dalawa. Biglang lumuhod si Madam Carmen sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng pekeng luha. Grace, anak, patawarin mo kami. Nagkamali kami. Nadalala lang kami ng bugso ng damdamin noon. Pero Grace, isipin mo naman ang anak nyo. Apo ko si Leo. Alang-alang sa apo ko, tulungan mo kaming makuha ang bahay. Saan kami titira? Pamilya pa rin tayo. Ang boses ng matanda ay puno ng desperasyon at pagbabalat kayo, ang parehong boses na ginamit niya nung itapon niya ang mag-ina sa gitna ng ulan. Dahan-dahang tumayo si Grace. Lumakad siya patungo sa kinalalagyan ni Madam Carmen. Huminto siya sa tapat ng matanda, ngunit hindi siya yumuko. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid, tinitingnan ang biyenan mula sa itaas pababa. Wala kayong apo noong gabing bumubuhos ang ulan. Mahina ngunit mariing sabi ni Grace. Ang kanyang tinig ay hindi galit, ngunit puno ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Ang anak ko ay anak ko lang. Hindi siya kasangkapan para iligtas kayo sa kahirapang kayo rin ang gumawa. Ang bangkong ito ay kukuha ng mga ari-arian batay sa batas at walang puwang ang drama rito. Sa sandaling iyon, tinangka ni Marco na abutin ang kamay ni Grace, ngunit aksidente lamang niyang nahawakan ang dulo ng mga dokumento sa mesa. Agad na napaatras si Grace. Kinuha niya ang isang piraso ng malinis na tissue mula sa lalagyan sa mesa at dahan-dahang pinunasan ng kanyang mga daliri at ang dulo ng papel, na tila ba nadumihan siya sa bahagyang pagkakalapat ng balat ni Marco. Ang simpleng pagkilos na yon, ang tahimik na pagpapakita ng labis na pagkasuklam at pagbaliwala, ay mas sumugat sa pagkalalaki ni Marco kaysa sa kahit anong sermon. Guards, escort them out. Utos ni Grace habang muling nauupo at hindi na muling tumingin sa dalawa. Grace! Huwag! Grace! Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa pasilyo habang dahan-dahan silang kinaladkad ng mga gwardya palabas ng silid. Ang tunog ng kanilang mga sapatos na kumakaladkad sa sahig at ang papalayong pagmamakaawa ni Madam Carmen ay unti-unting naglaho nang sumara ang makapal na pinto ng conference room. Naiwan ang katahimikan sa loob. Huminga ng malalim si Grace, ipinikit ang kanyang mga mata sa loob ng ilang segundo at nang muli niya itong buksan, wala na ang anumang bakas ng nakaraan. Ang huling tali na nag-uugnay sa kanya sa kanyang mga kaapi ay tuluyan ng naputol. Ang langit sa Bonifacio Global City ay unti-unti nang nagkukulay kahel at lila, habang ang araw ay dahan-dahang nagtatago sa likod ng mga matatayog na gusali. Sa gitna ng malawak at lunti ang damuhan, isang munting batang lalaki ang masayang tumatakbo, hinahabol ang isang makulay na saranggola na malayang lumilipad sa hangin. Malusog na ang kanyang mga pisngi at ang bawat paghinga niya ay malalim at maayos. Wala na ang nakatatakot na huni ng hika na minsan ay naging mitya ng kanyang buhay. Pinapanood siya ni Grace mula sa malayo habang nakaupo sa isang picnic mat. May hawak siyang tasa ng kape at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat malutong na tawa ng kanyang anak na si Leo. Lumipas ang isang taon mula nang magwakas ang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Hindi naging madali ang tuluyang paglimot, ngunit sa bawat umagang nagigising si Grace na hindi na naninikip ang dibdib sa takot. Alam niyang nakamit na niya ang tunay na tagumpay. Isang balita ang nakarating sa kanya kamakailan tungkol kay Marco. Nagtatrabaho na ito bilang isang tagabuhat sa isang bodega, habang si Madam Carmen naman ay nakatira sa isang maliit at barong-barong na bahay sa probinsya, umaasa sa tulong ng mga malayong kamag-anak na dati ay hinahamak nila. Hindi nakaramdam ng saya si Grace sa sinapit nila, ngunit hindi rin siya nakaramdam ng awa.
Ang kanilang kapalaran ay bunga ng sarili nilang mga desisyon at para kay Grace, sila ay mga estranghero na lamang na wala ng puwang sa kanyang mundo. Natanong niya ang sarili kung napatawad na ba niya sila. Sa kanyang pagmuni-muni, napagtanto ni Grace na ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng muling pagtanggap sa mga taong nanakit sa kanya. Ang pagpapatawad para sa kanya ay ang pagbitiw sa galit na nagpabigat sa kanyang puso sa loob ng mahabang panahon. Pinatawad niya sila dahil ayaw na niyang bigyan pa sila ng kapangyarihang saktan siya muli, kahit sa kanyang isipan lamang. Ngayon, ang kanyang puso ay puno na ng kapayapaan, isang kapayapaang hindi na nakadepende sa pag-ibig ng isang lalaki, kundi sa pag-ibig niya para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Isang mainit na palad ang dahan-dahang lumapat sa kanyang balikat. Hindi na kailangang lumingon ni Grace upang malaman kung sino ito. Umupo si Gabriel sa kanyang tabi. Bit-bit ang ilang pirasong prutas para kay Leo. Walang mga mabulaklak na salita. Tanging ang tahimik na presensya lamang ni Gabriel na naging sandigan niya sa gitna ng unos. Inabot ni Gabriel ang kamay ni Grace at dahan-dahang pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Isang banayad na pagpisil ang ibinigay nito, isang pangako na sa bagong kabanatang ito, hindi na niya kailangang lumaban ng mag-isa. Ipinatong ni Grace ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, nilalasap ang amoy ng kape at ang sariwang hangin ng hapon. Ang kwento ni Grace ay hindi lamang kwento ng isang babaeng pinagtaksilan. Ito ay isang paalala para sa bawat inang nakaranas na maapakan at mawalan ng pag-asa. Ang halaga ng isang babae ay hindi nagmumula sa kanyang apelyido, sa kanyang asawa, o sa kayamanang meron siya. Ang tunay na yaman ay ang lakas ng loob na bumangon mula sa putik, ang talinong gamitin ang bawat sugat bilang sandata, at ang kakayahang lumikha ng sariling liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Sa huli, ang pinakamalaking paghihiganti ay hindi ang sakta ng mga nanakit sa'yo, kundi ang mabuhay ng masaya, matagumpay, at malaya sa kanilang anino.